Simulan nating tahiin ang shorts. So, umpisahan natin sa hemline. Sa pagtupi ng hemline, kailangan magsimula kayo sa gitna para maiwasan ang kulubot. So, first fold, 1/2. Second fold, 1 inch. So, ang finish fold natin ay 1 inch. Sa pagtatahi ng hemline, siguraduhin meron kayong reverse stitch sa umpisa at tahiin ito ng 1/16 mula sa tupi hanggang makarating kayo sa dulong bahagi ng hemline at magkaroon uli kayo ng reverse stitch. Ulitin lang ang procedure na ito sa pangalawang bahagi ng inyong shorts. Siguraduhin lang na kapag kayo ay nanahi, dikit na dikit ito sa tupi at pantay-pantay ang lapad ng fold na 1 inch at may reverse sa magkabilang dulo. Gupitin ang excess na tela sa tinahing tupi ng hemline para hindi ito lumitaw kapag tinahi na ang inseam. Sa pagtatahi ng inseam, pag-aakapin nyo ang dalawang wrong side at siguraduhin pantay ang inseam at tahiin ito ng 1/8 na may reverse sa magkabilang dulo. Ulitin lang ito sa pangalawang bahagi ng shorts at siguraduhin na pantay ang dalawang telang tinatahi upang ito ay hindi magkaroon ng butas. Matapos tahiin sa right side, baliktarin ang shorts at tatahiin naman ito ng 3/8. Siguraduhin nasusunod ang seam allowance. Tahiin ito ng pantay na may reverse sa magkabilang dulo. Para naman sa crotch, baliktarin ang shorts at iharap ang right side. Ang isang bahagi ay right side at yung isang bahagi ay wrong side. Ipasok ang wrong side sa right side na magkatapat ang inseam. Ilapat ng pantay ang inseam at ipin para ito ay hindi gumalaw habang tinatahi. Siguraduhin ang dulot-dulo ng crotch ay nakapin upang masiguro na ito ay pantay habang siya ay tinatahi. Tahiin ito ng 1/8. Habang tinatahi, dapat pantay ang ibabaw at ilalim na tela para masiguro na hindi ito magkakaroon ng butas. At may reverse sa magkabilang dulo. Kung may napansin na himulmol o hibla ng mga sinulid, after tahin ito sa right side, kailangan itong gupitin upang hindi ito lumitaw kapag tinahi na ito sa wrong side. Pagkatapos tahiin ang crotch, muli itong baliktarin na nakaharap ang wrong side, ipapasok ang right side. Pag-akapin muli ang
seam line ng inseam at lagyan ng pin. Pagpantayin ang dulot-dulo ng crotch at ito ay tatahiin ng 3/8 or susundan ang seam allowance. Simulang tahiin ito sa isang dulo ng crotch at sundan ang allowance na 3/8 upang hindi makita ang tinahing 1/8 sa right side ng crotch. Tahiin ito hanggang makarating sa kabilang dulo ng crotch at lagyan muli ng reverse stitch upang ito'y maging matibay. Last part na tatahiin ay yung waistline. So, first fold, 3/8. Second fold is 7/8. So, lagyan ito ng pin para ito ay hindi gumalaw habang tinatahi. Make sure na yung fold ay pare-parehong 7/8 hanggang magtagpo ang dulo at ito ay tahiin ng 1/16 o dikit sa tupi. Mag-iwan ng 1.5 inches na hindi tatahiin para sa papasukan ng garter. Sukatin ang garter at mag-top stitch ng 1/4 mula sa fold. Siguraduhin na ang garter ay kasya sa loob ng fold para ito ay hindi maging twisted. Ipasok ang garter sa loob ng fold gamit ang elastic band insertion tool. Matapos makalabas ng garter, ito ay pag-akapin na may overlap na 1/2 inch at tahiin ng maraming beses para maging matibay ang pagkakadugtong ng garter. Tahiin ang iniwanang butas na pinagsuotan ng garter. Para naman sa shirt, pag-akapin ang wrong side ng front and back at tahiin ng 1/8 sa shoulder. Make sure na pantay ang dulong bahagi ng shoulder. Matapos tahiin, baliktarin ito at ilagay sa wrong side. Pagpantayin muli ang shoulder at tahiin ng 3/8 inch. Isunod tahiin ang dalawang sides ng shirt. Pag-akapin muli ang wrong side at tahiin ito ng 3/8. Make sure na magkapantay ang dulot-dulo ng side ng shirt.
Baliktarin muli upang magkaharap ang dalawang right side at tahiin ng 3/8 or sundan ang seam allowance. Make sure na pantay ang dulot-dulo at lagyan ito ng reverse para maging matibay. Ulitin ang ginawang procedure sa isa pang bahagi ng shirt. Make sure na magiging malinis ang pagkakatahi sa right side at walang lalabas na kahit anong hibla ng sinulid. Para sa facing ng button placket, i-over-edging ang left and right facing. Para sa lower part ng facing, itupi ito ng nakaharap sa right side at lagyan ng pin. Gawin din ito sa kabilang facing. Markingan ng 1.5 inches ang magkabilang facing at ito ay tahiin. Baliktarin ang tinahing 1.5 inches sa lower part para mapunta ang facing paloob. Ang susunod na part na tatahiin ay yung hemline ng shirt. Magsimula sa center back, papunta sa right side, and then left side upang maiwasan ang kulubot. First fold, 1/2 inch. Second fold, 1 inch. Make sure na pare-pareho ang lapad ng hemline at lagyan ito ng pin upang hindi gumalaw habang tinatahi. Simulan itong tahiin sa dulo ng facing 1/16 mula sa fold ng hemline. Para sa sleeve, lagyan ito ng easing. Tinatahi ito 2 inches mula sa dulo ng sleeve sa 1/2 inch allowance na walang reverse. I-fold ang hemline ng sleeve. First fold, 1/2 inch. Second fold, 1 inch. At tahin ito ng 1/16 mula sa fold. Pag-akapin ang wrong side ng sleeve na magkapantay ang underarm seam at tahiin ito ng 1/8 inch sa right side. Baliktarin ito at tahiin naman sa wrong side ng fabric na 3/8 inch. Latakin ang easing na kasya lamang sa sukat ng armhole ng shirt na wala itong magiging pleats o kulubot. Ikabit ang sleeve na magkaharap ang parehong front part ng sleeve at bodies. Pagtugmain ang notch at shoulder line at lagyan ito ng pin. Ipin ito ng paikot
na magkalis siya ng 1/8 inch ang side seam at underarm seam. Ipin ito ng walang magiging kulubot. Tahiin ito sa seam allowance na 1/2 inch na gamit ang plain seam. I-over-edging ang raw edges ng armhole. Para sa neckline, maghanda ng bias tape na may lapad na 1 1/4 at pagdugtungin ito ayon sa sukat ng neckline. Ikabit ang bias tape sa neckline na nakatupi sa gitna at ito ay itahi ng nakatupi sa wrong side ng neckline. Tahiin ng 3/8 inch ang neckline at ang bias tape na pantay na pantay. Gupitin ang labis na bias tape at itrim ang tinahing neckline at bias tape na meron lang na 1/8 inch allowance. I-top stitch ito sa wrong side ng neckline. I-fold ang bias tape papunta sa right side ng neckline at lagyan ito ng pin. Itupi ang raw edges ng bias tape papunta sa loob ng folded bias tape. Tahiin ito ng 1/16 mula sa folded edges ng bias tape. I-layout ang botones na may layong 3.5 inches sa bawat isa sa kanang bahagi ng shirt. Markahan ang paglalagyan ng botones base sa size ng gagamiting botones. Mula sa folded edges ng center front, magsukat ng 1/2 inch. Tahiin ang button holes gamit ang makina o pwede ring tahiin ito sa kamay using blanket stitch. Gupitin ang butas ng buttonhole na nakatupi sa gitna at snip cut at gupitin ng tuluyan using trimmer.
Sukatin ang botones kung ito ay kasya sa butas. Sa pagkakabit ng botones, gumamit ng 4 strands of thread. Pagpantayin ang dalawang dulo ng shirt at itusok sa gitna ng buttonhole ang karayom palabas sa kaliwang bahagi ng shirt. At dito itahi ang botones na may layong 1/2 inch mula sa center front ng shirt.